70% of the topics in IT31 is about UML documentation. Okay? So, ano bang inamin by na UML? So, basically, UML stands for Unified Modeling Language. So, it is a standardized modeling language in software engineering using graphical notation techniques to create abstract models of specific systems. Bale, ito na graphical notation. Anong ibig sabihin ng graphical notation? Basically, parang graphs, flowchart, mga ganyan. So, rinirepresent natin yung system in flowcharts. In mga flowcharts, mga graph, basically, buntalag, flowcharts, mga data to. Alam niyo yung mga bar chart, ganyan, pie chart. No, parang ganon, we represent the system in a chart. So, ito na example of system. For example, Instagram is a system. So, ano yung mga process within Instagram? Yung mga process within Instagram, we have login, log out, sign up, ganyan, di ba? Post photo, post video. Yung mga features na yun, yung mga tinatawag natin na functional requirements or features na yun, those features, i-represent natin in a graphical notation. Dito sa yan. Ibig sabihin na, iba ito login, papakita natin paano yung step-by-step ng login. Niya gets? Okay. So, that is what we call UML or Unified Modeling Language. So, lahat ng system ginagamitan ng UML. So, the first kind of UML that we have is we have the use case narrative. The use case narrative is basically, although hindi siya graph, textual siya lang ang nag-iisang textual representation, but it is part of the UML diagram. So, it is a textual representation of the course of events encountered when an actor is interacting with the system. So, kapag daw yung system, for example, yung system na Instagram, at ikaw, nag-interact, yung textual, yung step-by-step by down nun is represented using use case narrative. So, yun ang ginagamit natin. So, here we have a sample use case narrative for login. This is an example. This is an example from a system na ginawa ng mga estudyante ng 181 before. So, yan lang yung ginalagay ko kasi yan ang pinakasimple at saka pinakamababa. So, the first part of the system is we have, the first part of the use case narrative is we have the use case name. Anong pangalan ng use case? Pag sinabi natin use case, ano ba si use case? Si use case basically, nasan yan? So, user requirement or yung functional user requirement. Diba from the lecture that we have, anong pagkaiba ni functional requirement at saka ni non-functional requirement? Raise your hand. Anybody? From the lecture nung nabinigay ko sa chapter, yung LAS 1. Walang nagbasa? Ano yun? The functions that the user wants the program to do for them. Okay. So, functional is the things that the user wants to do in the system. Ibig sabihin na yung pwede niyang gawin sa system or the services na gusto niyang gawin. So, when we talk about the use case, pag sinabi natin use case, ang pagmin sa use case na ginanso, functional user requirement or the service that the user wants the program to do. Yun ang tinatawag natin na functional user requirement or the use case. Ito. Bali, ano naman yung non-functional user requirements? Okay, yung characteristics na gusto mo sa system mo. For example, gusto mo na color ng system mo is blue. Ganyan. Basically, the non-functional refers to the characteristic of the system. So, yung aesthetic, ano yung bunta lakabaya ka? Gito sa non-functional. Non-functional user requirements has nothing to do with the use case. Wala siyang relation dyan. Basically, the non-functional user requirements na asan siya ma-apply? Doon siya ma-apply sa graphical user interface design. Yung design ng system ka, sa buntal yan. So, look and feel yan. Doon natin magagamit yung non-functional user requirements. In designing the process of the system, ang kailangan natin is the functional user requirements or yung tinatawag natin na use case. So, every function ng system, sa loob ng system mo, every function na to, na isang use case yun. For example, isang use case si login, isang use case si logout, isang use case si post photo, isang use case si post video,
Isang use case si view photo, view profile, tagi-isang use case to. Okay? Nya gets? Nya gets? Nya gets? Sure ha? Sure ha? Kasi na pag pinadefense ko kayo, I will not repeat this anymore. So, okay. So the first part of our use case narrative for login is that we have the use case name. Anong pangalan ng use case? So kung ano yung process, nagitingaran yan. So basically the name is login. So login. So pag mayroon tayo, the rule in creating in selecting the name of a use case is that dapat palagi siyang verb. Walang use case na noun, ha? Lagi siyang verb. Lagi siyang verb. Walang use case na noun. Mayroon bang ginagawang noun? For example, ngaranan ka sa niyan sa for example, nanggiraw ka nanggiraw ka employee list. For example, na employee list. Verb ba 'yun? Hindi, di ba? So, noun yun, hindi yun siya pwedeng gamitin as use case name. Ang use case name must always be a verb. And it must always be singular. We do not refer to the use case as plural. Kailangan na singular sa yan palagi. That's why pag sinabi natin may mga may mga functions tayo na for example, titingnan mo yung listahan ng mga friends mo, di ba? Di ba? Alangan giraw ka sa view friends. View friends. Hindi ka pagiraw sa view friends as in plural. Tingnan, kumbaga na view friends as in tingnan yung napakaraming list ng friends. Di ba sa Facebook na mayroong ganun, view friends? Ana function sa Facebook ka view friends, di ba? Yung para titingnan mo yung listahan ng mga friends mo. Right? Do you remember na may ganun? Di ba palagi kayo nagfi-Facebook? My God. Di ba yung view friends, kailangan sa listahan ng mga friends ka? Yung naka-box dito tinatawag sa view friends sa Facebook, di ba? Basically, you look at the profile listahan ng mga friends mo. Pero that use case, hindi natin yan pwedeng pangalanan as view friends kasi yun nga, bawal ang plural. When you say ganon, you should address the friends list as a collective noun. Kasi di ba pag collective noun, singular. So you should address it as collective. So ngiraw ka, instead of saying view friends as in with S, you should ang gamitin mo dapat is view friend list. Friends list or view list of friends. Pag sinabi mong list of friends, di ba marami na yun sa loob. Parang alam mo na marami, di ba? List of friends. List na nga, ibig sabihin na marami sa loob niya. Pero singular pa rin siya kasi you take it as a whole. Collective siya niyan. So, dapat gamitin mo palagi is singular. Okay? You gets? Okay. Next is we have the actor. Ano yung actor? Bale, the actor is kung sino ang gagawa ng action. Sino ang gagawa ng action ng paglalogin? So, in the example system na ginawa ng ating mga estudyante sa DCS, ang pwede daw mag-login is si venue administrator, si venue manager, si HMD administrator, at saka si dormitory manager. So, sila yung pwede mag-login. How about sa Facebook? Sino ang pwede mag-login sa Facebook? Antay ko pa mag-login sa Facebook. Sino? Sino pwedeng mag-login ng Facebook? Ako, ikaw, siya? Yung user. Sinong user yon? Mayroon namang user ng Facebook na hindi kailangan naka-login. Convenient sa mga public pages. Yung registered members. So, ang allowed mag-login sa Facebook are the registered members. So, kung sa Facebook pa yan, ilalagay mo dyan na all account holders in Facebook or all registered members of Facebook. Gititugon kag. So, yun yung sinasabi natin actor. Sino yung pwedeng gumawa ng action? Okay? Next is we have the use case description. So, basically, the use case description, i-describe lang niya kung ano ang ginagawa na login. Very brief.
Ano ang gagawin ni login? So basically, sasabihin lang yan na allows the actor to log in. Or pwede mo rin sabihin na allows the actor to log in into the system. Dito. Very short description lang. I-describe mo lang. Nang mabilisan. You gets? Okay. The next is we have the typical course of events. So, the typical course of events, we have dalawa. Ito yung actors, action, at saka yung system, response. Kasi, di ba, sabi dun sa use case narrative, interaction between the system and the user or the actor na gumagamit sa system. So, bale, typical course of events, pag sinabi natin typical course of events is, ano daw yung mga mangyayari na events para ma-reach yung goal mo na login. Ano yung gagawin mo na? Ano yung step by step para ma-reach ka sa login? Para magawa mo yung action ng pag-login. Ano yung step by step na gagawin mo? Okay? So, yun ang ginagawa sa typical course of events. But the typical course of events, mag-move muna tayo doon sa precondition at saka sa assumption. This part, this precondition ng assumption, because this plays a large role before natin ma-define kung ano pag-start sa system tanong. For example, pag sinabi natin log into Facebook, better log into Facebook ang sinabi natin, ano na pag-start sa step o user para mag-login? Ano pag-start sa step? Anong gagawin niya para maka-login sa Facebook? Click, ano? Okay, click yung application. Okay, tapos mag-enter ka ng user details mo. Gito, di ba? Yun ang gagawin mo. Pero, that is not true to all. Iba ito po, nagkapay man na gumiraw ka, buksan ang web browse, buksan ang Google Chrome, ipasok ang address ng facebook.com, hintayin na lumabas ang facebook.com. Di ba? Kapaya na to. Apian na kami mag-start, di ba? So, anything is possible. Api-api mag-start ka sa apakandara ka sa cellphone ka, tapos i-download ang Facebook, di ba? Anything is possible. That's why mahalaga na alam na natin ano yung precondition at saka assumption natin. Usually, yung precondition, the precondition is a statement that must be true. A statement that must be true before you can do the action of login. Or before mo magawa yung use case action, kailangan this particular statement must be gawin muna. Okay? So, dito sa precondition natin dito, the first precondition that we have here is that the actor must have a valid user account given by the administrator. Makakalagin ka ba kung the valid account ka? Makakalagin ka ba sa Facebook kung hindi ka registered? Hindi, di ba? So, that is a precondition. Kailangan totoo muna yan before mo gagawin yung action of login. Next is we have the assumption. Yung assumption is any assumption made by the programmer or the designer ng system. Kahit anong assumption yan. Diyan natin may lalagay yung sinasabi ko kanina na pwede natin i-design kung ano tanong pagpuun. So, usually, the assumption dito, ang linagay nila dito is the actor is not logged in. Okay? Pwede rin naman yun kasi makakalagin ka ba kung nakalagin ka na? Hindi, di ba? Kasi nakalagin ka na nga, maglalagin ka pa. So, hindi yun, that is also correct. But, yung assumption natin is that we can also use any assumption. So, kung ako, ibeto sana, nagsurat ako sa login design para sa Facebook, ibeto sa login design sa Facebook, na yakan suwaan na, i-assume ko na assumption that for example, kung nasa computer pa ako, the facebook.com, the Facebook website is already open. Giti pag-assume na. Para at least, may can describe ako sa typical course of events. Pag i-describe ko na yung typical course of events, when I describe it, mag-start ako sa, kapag enter ako sa user details sa kanila, pagpuun sa enter facebook.com in the web browser, click enter, di ba? Hindi na ako mag-start doon. So, yung assumption ko ay, usually the assumption is used for any assumptions na gagawin mo. So, usually, kung ako magde-design again ng Facebook login, pag-assume na kalalakan din so, facebook.com. Okay? So, depende yan nansi ko pag-design ninyo. Ito na pag-assume ninyo. Okay? Any assumption at all. So, mabalik tayo doon sa typical course of events. Mabalik tayo doon sa typical course of events. So, we have dito, ang assumption nila is binuksan niya yung
system. So they started with the system muna. So the system displays the login page. So pag minira na mini-display so login page. Kailan mini-display system so login page. Imagine nyo? Okay. So after naka-display yung login page, anong gagawin na next? Okay, so mag-enter yung actor ng kanyang username at saka password. So, yun ang step 2. Anong next na step? Okay, the actor clicks the login button. Bakit hindi sila nasa isang step? Bakit hindi the actor enters his username and password then clicks login? Bakit hindi sila nasa isang step? Why do you think na mapaka-vlog si Rad? Tapos na yung pag-enter ng username at saka password na sabay. Pwede rin naman na separate yan. The actor enters username, the actor enters password. The actor clicks lagi. Ano bang appropriate? Why do you think nagyan ang arrangement niya? Magkaiba ng? Verb? Magkaiba ng verb? Yun ba? Magkaiba ng? Ano? Magkaiba ng case? Anong case ang pagkaiba nila? Ito na yung video ni Ran. Sa first ma'am na information ng details. Tapos? So, para ma-check mo if tama talaga yung nilagay mo na, for example, yung password. Bakit mo i-check? Si system nang balang mag-check nun. I-check na yun yung system kung tama or mali. Bakit mamoblog si Ran? Bakit hindi mamoblog si Ran? I-separate yung clicks the login button. Iba. Basically, naiba talaga siya, kaya siya naka-separate. Idea. Yung sa likod. Any idea? Bakit matagtaka naman siya sa front? Ano? So basically, di ba, lagi natin tandaan na pag sinabi nating stepwise na, step by step. So use case narrative na, step by step. O pag ilan ka na, pwede ka ba, o pag ilan ka na yung step 2, enters the username and password. Yung enters the username and password na apyan diripi ako na nga, di ba? Apyan diripi ako na nga, di ba? Kasi na, o mag-enter ka sa password muna, then username, na okay lang mo to. It does not really matter. It does not affect the process, di ba? Yung login naman, na kailangan natin i-separate kasi na hindi mo makaklik yung login kung hindi ka muna naka-enter ng username at saka password. That's why, so login na another step. Kasi yung it comes next after that. Kaya hindi mo siya pwedeng gumirawa, may kagumirawa ka, the actor enters his username and password, then clicks login button. Hindi mo yun pwedeng sabihin kasi naibeto, o gito'y pagkaisay-saan kasi ran, pwede ba akong mag-login muna din saka akong mag-enter ng username at saka password? Hindi, di ba? So, that's why, separate yung clicks the login button. Sa next step na siya. Yung username at saka password na pakaisay-saan kasi na, whether ang tepe ako nakakiran na, it does not really matter. Di ba? Nya gets? Next, we go to step 4. So, step 4, the system validates the username and the password. So, i-check niya kung ang username at saka password ba daw is correct. I-check niya kung correct yung username at saka password. So, since this is the typical course of action, typical course of events or typical course of action, sa part siya na we assume na langon correct. So, i-check niya, the system will check, kailangan na pointer ante. Ayan, pointer, laser pointer yan. So, dito sa part na ito, bakit tinawag na naman ito bumapikit? Anyway, the system validates the username and the password. So, assume natin na tinanggap niya. Okay, correct yung username at saka password. Okay. This part, the system checks the user account privileges. Usually, yung privileges na yan sa ibang system, chine-check niya kung ano ang
Chine-check niya kung yung isang account ba is, for example, na active or inactive. Mga dataranan. Or ano yung rights ng user account na ito into this system. So yun, i-check niya anong privilege ng user account. So, minsan may mga account na valid naman talaga, pero inactive. Naka-deactivate rather. Naka-deactivate sa niyan sa loob ng system. So, kung naka-deactivate sa niyan, na-password ko, di ba? So, yun ang ginamit nila yan dyan dito sa the system checks the user account privileges. Basically, na-check lang niya kung active or inactive yung isang account. Valid nga siya, pero active ba? Okay? So, yeah, again, the same story then na-apply, the same story here na pwede nating apply dito. Kasi, kapag hindi mo in-enter yung account, na paano mo malalaman na active or inactive ang isang account? Diba? So, again, step by step. Okay? So, dito, assume natin na active. Kasi na ito yung typical course of action. So, i-assume natin na active yung account. Okay? The next, for the last step, after ma-check ng system na valid yung account, active yung account, anong gagawin niya? Sasabihin niya na, the system displays the user homepage. Ipapakita niya yung homepage. So, okay, valid pala yung account mo, valid pa, active pa pala ang account mo, display the homepage. Miyagin ka, so, kabaya ka, login. Login ka din. So, that's the end of the process. So, may login ka din. Nya gets? Nya gets? Sure, ha? Okay. So, the next part of the use case narrative is the alternative course of action. This is the alternative course of action separated by a line. Kasi, anong ibig sabihin ng alternative? Ano yung mga possible na mangyari? Ano yung mga possible daw na mangyari that will hinder an actor to reach the goal na login. Oo. For example, incorrect username and password. Ganyan. Inactive account. So, yun. So, in this example, ang ginamit nila sa example ng 4.1. But, I advise that in our class, we do not use mga 4.1, 4.1, ha? Kung ano yung may alternative, yun ang bibigyan natin. Kung ano yung number ng alternative, yun din ang ibibigay natin ng number. So, for example, in this example, asan dito yung pwede magkaroon ng alternative action? First is we have the number 4, di ba? Pwedeng hindi valid yung account niya. May mali sa username at saka password. So, kung may mali sa password, so, dito, anong gagawin niya? The system prompts for an invalid user ID and or password. Yan ang ilalabas niya. Instead na pagtanggap niyan so account at inisold ka na, ang gagawin niya is pag-prompt sa niyan sa invalid error message. Okay. Then next, after sa niyan makakuan, after sa niyan maka-prompt sa kuan, invalid yung user ID at saka yung password, anong mangyayari? Actually, sa system nila na dapat nag-line na yan kasi tapos na. Kung naka-prompt siya, di wala. Next mo nilan. Oo, dapat na mag-enter na siya po naman, di ba? So, nandito naman yung step na yun. So, hindi mo na yun ilalagay. Kasi, ang next na gagawin niya basically is magre-re-enter siya. Di ba? I-re-enter niya yung username password, which is nandito na. So, babalik lang siya sa step dito. You gets? Yes. Okay. Okay. The next is we have, dapat naging underline na yan kasi mag-vlog sila. Next is another step na pwede may alternative is step 5. This one. I-check niya yung user privilege. So, imbis na tanggapin niya, minasa niya na nakalock or inactive yung account mo. So, ano yung sasabihin niya? Again, mag-prompt siya ng message na, sorry, your account is locked or your account is inactive. So, after yan na tumatero, na-next mo ka sa user. Hindi ka rin naman makaka-enter po naman kasi na-inactive or deactive sa niyan. So, tapos na. Wala. Wala ka nang gagawin.
naisuhan ka para magbalik sa lag. Wala na, di ba? So, the end of process. Okay. So, we go to the last part of the use case narrative. We have the post condition. Post condition basically describes kung anong mangyayari if successful tong typical course of action. So, basically, ang mangyayari is the actor has successfully logged in. So, ma-achieve mo lang, basically, pag-state ka po sa'yo, anong ma-achieve mo after this. So, after this, the actor will be successfully logged in. Okay. So, here are the parts and the description of the yung mga parts ng use case narrative. So, we have again, the use case name begins with the verb. The goal of the use case is trying to achieve bakit kulang to? Naputol. Uy. Basta, yes, ako na. The begins with the verb and the goal of the use case is trying to achieve. Adi, okay lang. The use case is trying to achieve. Nabasa niya ang basic one. Intransitive verb. It's a transitive verb. Okay lang na wala siyang object. Anyway, let's go back to this one. Ayan, yung actor, the stakeholder who benefits from the execution of the use case by receiving something of measurable or observable value. Use case description, precondition, typical course of events, alternate course of events, or alternative course of events, postcondition, and assumption. So, yan lang siya. Basically, I already explained that kanina, di ba? Okay? After this, we have to insert a table. Mag-insert muna tayo ng table. So, pero ito sa yan, we have the use case name, actor, use case description, typical course of events, alternative course of events, later siya, walo. Then, let's have 2 columns. Yan. Then, we'll adjust this one. Yan. So, lagyan muna natin ng mga parts or yung bumubuo ng use case narrative. We put use case name. Yan. Okay lang? Yes. Is it visible? Baka palazin natin ng konti. Yan. Much better, ano? Yan. So, we have the use case name. Then, we have the actor. Then, use case description. Then we have the typical course of events. Yan. Yan. Then we have the alternative course of events. Yan. Actually, okay na kung ginakamay na. Tagong bulan sa space. Bale, next is, anong next? Okay, precondition. Then, assumption. Next is we have the post condition. Condition. Yan. Bale, ito, o kung ano yan, kailangan natin itong i-divide. Split cells. Kailangan natin siyang 2 columns at saka 2 rows. Yan. Yan. So, bali siya sa first. Anong mayroon dito sa taas? Okay, actors, action. Then, sa kabila, okay, system response. Yun na po, center ng buya. Center, nasa ko, shortcut to center, control E. Diba? Then, yan. Then, this one, hatin ko rin dito sa dalawa. Split cells, 2 columns, 1 row. Yes, yan. Yun. So, bale, malagyan lang. So, ito na pa example tanong. Ano bang magandang example? Ano ba ang magandang example? Name give me example, please. Just anything. So, pwede lang may over you si Facebook. Yes.
super overuse si Facebook login. So, si Facebook login, yun na lang gagamitin natin. Dito ba nga, mukha mala. Hindi ako gumagamit ng TikTok eh. Hindi ko alam. Twitter or IG, IG. lagi-lagi sila mo sa process. Sa email, sa Gmail, gumagamit pa kayo ng Gmail. Yes. So, log into your Gmail account. Gumagamit kayo, hindi? Gumagamit kayo? So, okay. So, log in sa Gmail. Log in. So, actor, all Gmail account holders. Yan. Lahat ng may account sa Gmail. Then, allows the actor to log in into his Gmail account. Yan. So, ano ang ating precondition? The actor must have a basically na valid, valid Gmail account. Na-expired ba ang Gmail account? Oo, kailangan siyang i-validate, di ba? Pero ang hirap niyang i-validate, parang kilipatan ka sa password, tapos na hindi mo ma-retrieve. Na mahirap siya i-validate, di ba? So, dapat na. Valid Gmail account. Ibig sabihin na walang invalid na Gmail account. Or active Gmail account. Pero valid basically kapag nasa iyo lahat ng information niya. Kung nabasa niyan kalalaki, di ba? Okay, so let's just say that it's valid when it's not locked. Kasi napag-lock siya na hindi mo talaga ma-access, di ba? Madala sa steps yan. Okay, so assumption tanong, ando tanong pag-start. What do we use? Mida sa system na nasa phone, mida sa desktop. Kasi na magkaibang process yung ginagawa sa desktop, magkaibang process din yung ginagawa sa phone. So, ano tanong pag-start? Anong gagamitin natin? Gamitin na lang natin ang desktop. Mas simple at saka mas katal din na ano to. Okay? Kasi na yung sa Gmail na app na di katal ka, always log in naman na to. So, let's use the desktop version. Okay. So, anong gagawin natin? Assumption natin is, kalalakan sa Gmail, dito. Kalalakan sa Gmail, hindi ko na kailangan mag-type ng gmail.com or google.mail.com. Diba? So, the Gmail. Gmail is already open. Or the login page is already displayed. The Gmail login page is already displayed or open? Yes, displayed. It's already displayed. Yan. Yan na ni assumption tanong. So, next is taguntan din sa post condition. Alam naman natin. The actor successfully. The actor successfully the actor successfully logins to his Gmail account. Yan. Talagang ganyan tanggap di small letter. Gmail, yan. Gmail. Yan. Dabang pag-save. Okay. So, let's start with the magsimula tayo dito sa typical course of events. So, our assumption is that naka-display na yung login page. So, anong step 1 natin kung ganun? Okay, the first step, hindi. Ang first lang natin is enter email. Enter email address. Then, hindi. Pa-click ka sa next button, di ba? Di ba? Nabasan yan, Kwan. After
after ka enter sa email ka, sa lakasan yan, tapos ginawa ka sa next, nasa kanya man in-display sa password. So, bale, ginawa sa after ka enter sa email address ka na, anong next step? No. Click next. Click the next button. Yan. Then, after ka ma-click sa next, nato na is, ano mangyayari? Okay, yung system, i-display niya yung password page. The system displays the password page. Yan. Yan, may display niya yung password page. So, anong next na mangyayari? Okay, the actor, shortcut number na. Enter the password. Enters password or enters. Yan. Enters password. Yun muna. Singular, enters, singular yan. Then after to, enter password. Click login. Click niya man sa man, parang okay button. Mayroong okay button. Clicks, okay. Okay button. Basta something, it's like okay button or next, something like that na button. Clicks okay button or presses, ano ipa-press niya? Enter key. Or presses enter key from the keyboard. Di ba pwede yun? Password, enter. Actually, na pwede rin dito actually. Dapat we should also pwede din dyan siya. So, let's apply it to both. Yan. Then, diyan, naibaba ng konti para nakalinya. Yan. So, after yan mga-enter or click OK, anong next na mangyayari? Okay, i-check ng Gmail kung tama. Basically, the example kanina na binigay ko sa inyo na yun ang method nila. The one I'm giving you as an example is how I want you to do yung sa atin, system natin, okay? So, pag sinabi natin validates or checks, para na, ibig sabihin nun na the process of checking. Okay? So, nabasa niyan automatic tinanggap na. Okay? Gitirutan no, general rutan no sa class, okay? Kasi na, it might be different to other section or to other system analysis class, pero yung sa akin na ganun, kasi na ayoko na parang kilibug ako ni gira, yung validate na tiyanggap yan no to. No, okay? So, ang ginagamit ko usually is checks para man nasasabi na chine-check niya. So, bale, pag sinabi natin ganito, the system checks or evaluates, parang ganun, checks the account validity. Yan. So, kung ang ating account ay valid, okay. Okay, so bale, yan na the system displays the inbox man usually ang first screen yan, di ba? Displays the Gmail inbox. Yan. Okay. Ngayon, alternative course of events. Chinek yan so, for example, na chinek yan so, account validity na hindi siya valid. Anong mangyayari? Antayan na alternative yan. Antayan na alternative yan. Step 6 or, okay, step 7. So, step 7. For example, chinek yan sa valid san yan, dito, diretso siya dito. Pero kung chinek yung validity niya na hindi siya valid, yung 7 ang ating lalagyan ng alternative. So, ipagpalagay na lang natin na the system displays error message. Basically, yun ang mangyayari.
Error message. Yan. Ha? Giton ba siya, yung checks accounts validity is kapag mali yung username, password. Ganon. Yun ang sa- Wait lang. Wait lang. Ano may ribaton? Nag-display pa rin siya ng error na Sa password na, 6. oo, sa 6, dapat na i-check na yung password muna. Kung valid. Yes, okay. So, dito tayo. We'll edit this one. Valid dito, 6. The system, okay, checks the password validity. Ganyan. Password validity. Yan. So, check na kung tama yung password. Mm-mm. Ito ma'am sa email address ma'am, di ba pag ilagay ng email, i-check mo na if tama yung email o hindi. Oo nga, yun nga rin. Kaya ako napapastop ngayon na inisip ko yun. Sine-check niya kung nag-exist ba yung email, di ba? So, I think, dito sa part dito, mayroon tayong number 3 dito na system. Ito muna, ikukopya ko man nito dyan. Yes. Dito. Lagay muna natin yan dito. The system checks the email validity. Basically, nag-validity. Pag-check niyan if the system checks whether the email exists or not. Kung mayroon ba talagang ganong email, yun ang chine-check niya. Pero ilagay na natin as a whole is validity. Kasi kung wala siya, nabasa yan valid. Okay? Kung may na-wrong spelling, hindi din siya valid, di ba? So, the system checks the email validity. So, pag na-check niya, sa kanya i-display yung okay, the system displays the password page. Ayo, yo. Password. Yan. Tapos, diba ba yun eh? You go one step. Palitan natin siya ng 5. This also becomes 6. So, the system checks the password validity. So, kung valid yung password, hindi na niya ito i-check. Hindi na yan i-check kasi at i-check yan. So, email valid. Na kung valid yung password nung kuhan, ibig sabihin na yung whole account is valid. Hindi na niya yan i-check pa para man. So, yan. The next is, the system displays I think na mayroong isa pa. Yung lock, yung account. Diba? So, ilagay na lang din natin that the system checks. Kasi pag valid yung account mo, napapasok talaga siya doon. Lamon. Kaya lang, kapag nakalock yung account mo, i-display niya na kuwan. Yung account mo na currently parang i-change ka sa password o have you tried na parang may lockout ka, no? Correct naman yung password na binibigay mo, pero di ka pa kasold ko account ka. Parang kailangan na ma-verify something like that sa phone, through phone, or other email, yung ganon. May experience ito? Then yung ma-experience, okay, well, whether you experience or not, ilalagay ko. Okay? So the system checks anong i-check niya? Checks the account. Sige, status na lang instead of privilege. Then positive, yan. System displays the Gmail inbox. So ngayon, ang ating alternative, meron tayong ilang alternative ang meron tayo? 1 dito, pangalawa dito, then pangatlo dito. So we have 3 alternative courses of events. So ito siya talagyan ko yan ng split cells. 3 rows. Ito na, yan lang.
Yan. So, bali, the first alternative we have is yung dito. So, checks the validity. So, kung asa na may alternative, yung 3 o yung 4? Yung 3 o yung 4? Checks the email, di ba? Checks the email validity. Checks lang, the process of checking. Number 4. Anong gagawin niya kung hindi siya valid? Anong gagawin ng system kung hindi siya valid? Anong gagawin niya kung hindi siya valid? Ang gagawin niya pag hindi siya valid na another step, di ba yun siya na, pag valid siya, nasunod yan sa password page. Kung hindi siya valid, ano sa niya yung Zoom? So, anong gagawin niya? Ayos, an alternate yan na so? 3 or 4? Sabi ko na sa atin na itong gagawin natin. Yung checks pag ganyan, na check na the process of checking. Oo, yan yung the process of checking. Naban yan tiyanggap diretso. Naban yan tiyanggap diretso. I-check muna niya. Yan yung process ng pag-check. Kapag na-check na niya, anong mangyayari? Dito. So, basically, nagyan na, pag-display siya sa error message, hindi siya lalabas sa page, pero mag-display siya ng error message na does not exist or something. Di ba di mag-red? So, kwan yan. So, it displays, the system displays, oo, the system displays invalid email na lang ha. Specify natin ha. The system displays invalid email. Invalid email address message yan. Specify natin kasi na amay mo muna pag invalid niyan sa password ka na error message din. Magkaibang message ang nilalabas nila. Ay hindi ko si-save please. Yan. So, yan yung mangyayari. So, after yung mga display sa invalid email address message, anong gagawin niya next? Pag-enter ka po naman, no? Diba? Babalik ka lang din dito sa pag-enter dito. Diba? So, hindi mo na yun isusulat. So, gito. Ito ang first alternative course of event natin. Then, another next is, we have the number 6. Step 6. So, yung 6, it is 7 rather. So, 7, ang gagawin niya is, the system displays invalid password. Invalid password message. Yan. So, ato ko niya na, di ba, yun, magre-red din yung password ko, ginusan niya red. Di ba? So, invalid password. Then, another alternative is checks the account status. So, another is kapag ang ating account status ay hindi hindi siya okay for opening, anong i-display niya? Anong i-display niya? Hindi ko alam ang tawag doon eh. Pero meron siyang, sige, lagay na lang natin ng the system. The system displays. Sige, dito na lang, ilagay na lang natin ng error message. Okay. Hindi ko exactly alam anong pangalan ng one. Ano yung display niya na error page, parang error page. 'Di ba? Parang message yan na, pero isang whole page, 'di ba? Di ba katan? Ni-experience yun. Try niyo man sa Gmail para at least may leta na. I-try niyo once ha. I-try niyo once ha. I-try niyo na gawa kayo ng email. Grabe, ang haba naman ang gagawin ninyo. Gagawa kayo ng email tapos di niyo pag-verify for the moment. Then, pero basically, page ang i-display niya. Hindi lang basta message. Kapag tinanggap niya yung email mo at saka yung password mo, na ita-transfer ka niya sa ibang page. Nag-ita-transfer niya ka page kapag may linya na yung account mo na parang hindi okay para mabuksan, na mayroon siyang ilalabas na parang page mismo. So, hindi siya talaga isang error message, error page. Okay? So, yan ang mangyayari. So, mayroon tayong ilang alternative. We have 1, 2, 3. So, we have 3 alternative course of events. So, 3.
So this is scenario 1, scenario 2, scenario 3, scenario 4. Okay? So yun yung sa use case narrative. May gets or da? May gets? Okay. Kung may getsan yan, walang questions? Walang questions? Question? Question? Anything? Wala? So, stop ko lang yung recording niyan. So, for our assignment, sige. For our assignment,